Ang unang bumati kay Marco Imperial pag-uwi niya ay hindi ang kanyang asawa, kundi ang nakabibinging katahimikan. Walang welcome home, serve mula sa mga katulong. Walang amoy ng bagong lutong pagkain na karaniwang sumasalubong sa kanya. Ang tanging naroon ay ang lamig ng malawak na mansyon, isang lamig na tila tumatagos hanggang sa buto. Kumunot ang kanyang noo. Ara, tawag niya, ang boses ay umalinggaw sa walang lamang pasilyo. Walang sumagot. Nagsimula siyang mainis. Gabi na at pagod siya mula sa maghapong mga meeting. Ang gusto lang niya ay kumain at magpahinga. Nasaan na ba ang asawa niya? Naglakad siya patungo sa dining area at doon natigilan siya. Nakahain ang hapunan. 2 plato, mga kubyertos na nagniningning sa ilalim ng ilaw ng chandelier, at mga pagkain na mukhang masarap kung hindi lang halatang kanina pa malamig. Hindi ito nagalaw. Para itong isang eksena mula sa isang litrato, perpekto ngunit walang buhay. At sa gitna ng lahat, sa tabi mismo ng kanyang plato, may isang bagay na kumislap. Isang bagay na maliit, pamilyar at hindi dapat naroroon. Iyon ang kanilang wedding ring. Ang wedding ring ni Alena. Nakapatong lang doon, tila isang huling paalala ng isang kasunduan na ngayon ay tila nagwakas na. Sa tabi ng singsing ay isang nakatiklop na papel. Kinabahan siya, isang pakiramdam na bihira niyang maramdaman. Kinuha niya ito at binuksan. Maikli lang ang sulat, isinulat sa formal at malamig na paraan. Marco. Aalis na ako. Salamat sa lahat. Alena. Alena. Hindi Ara. Ang pangalan sa kanilang kontrata sa kasal. Gumuho ang inis ni Marco at napalitan ng pagkalito. Aalis? Ganoon lang. Walang paliwanag. Walang drama. Hinawakan niya ang singsing. Mabigat ito sa kanyang palad, mas mabigat kaysa dati. Pero hindi niya alam. Hindi niya alam na ang desisyon ni Ara na umalis ay hindi ginawa sa isang iglap lang. Isinilang ito mula sa isang sikreto na lumalaki sa loob ng kanyang sinapupunan. Ilang linggo bago ang gabing iyon, nanginginig ang mga kamay ni Ara habang tinititigan ang 2 pink na linya sa pregnancy test. 2 linya. Positibo. Magiging ina na siya. Isang kislap ng purong kaligayahan ang sumilay sa kanyang puso, isang mainit na pakiramdam na matagal na niyang hindi naramdaman. Isang anak. Anak nila ni Marco. Ngunit kasunod nito ay ang malamig na hampas ng katotohanan. Paano niya ito sasabihin kay Marco? Matutuwa kaya siya? O ituturing niya lang ba ang bata bilang isa na namang panibagong tanikala na nagtatali sa kanya sa kasal na hindi niya kailanman ginusto? Niyakap niya ang kanyang tiyan na para bang pinoprotektahan na niya ang maliit na buhay sa loob nito mula sa kalupitan ng mundo o mula sa sarili nitong ama. Baby, bulong niya, isang pumatak na luha ang gumulong sa kanyang pisngi. Magbabago na ang lahat dahil sa'yo. Sigurado ako, matutuwa ang papa mo. Pinilit niyang paniwalain ang sarili sa mga salitang iyon. Ang pag-asang iyon ang naging lakas niya. Sa buong araw, paulit-ulit niyang inisip kung paano sasabihin ang magandang balita. Magluluto siya ng paboritong pagkain ni Marco. Aayusin niya ang sarili. Gagawin niyang perpekto ang lahat. Nang dumating ang hapon, dahan-dahan siyang naglakad patungo sa study ni Marco. Hawak niya sa isang kamay ang resulta ng test. Ang puso niya ay kumakabog sa pinaghalong pag-asa at takot. Ito na. Ito na ang sandali na maaaring magbago ng lahat. Nasa labas na siya ng pinto, handa nang kumatok nang marinig niya ang boses ni Marco sa loob. May kausap ito sa cellphone. At tumatawa siya, isang malutong at masayang tawa na bihira niyang marinig. Tere, kumusta? Nandito lang sa bahay. Nagpapanggap na masayang pamilya, sabi ni Marco, at sa bawat salita, tila isang patalim ang tumutusok sa puso ni Ara. Alam mo na, para sa kontrata. Konting tiis na lang. 1 taon na lang, pare, at matatapos din tong pagpapanggap na to, makakawala na rin ako sa wakas. Nabitawan ni Ara ang hawak niyang resulta. Bumagsak ito sa sahig ng walang tunog, kasabay ng pagguho ng lahat ng pag-asa sa loob niya. Gumuho ang kanyang mundo. Ang bawat salita ay parang lason. Pagpapanggap. Kontrata. Makakawala na rin. Hindi siya umiyak ng malakas.
Ang mga luha ay tahimik na dumaloy mula sa kanyang mga mata, mainit at masakit. Pinulot niya ang kapirasong papel mula sa sahig at dahan-dahang tumalikod, ang bawat hakbang ay parang mas mabigat kaysa sa nauna. Sa sandaling iyon, nagbago ang lahat. Hindi na para kay Marco ang desisyon niya. Para na ito sa batang dinadala niya. Hindi. Hindi lalaki ang anak niya sa isang tahanan kung saan siya ay isang pagkakamali. Hindi siya lalaki na nararamdamang isa lamang siyang bahagi ng isang malamig na kasunduan. Nang gabing iyon, habang nasa isang business trip si Marco, tahimik siyang nag-empek. Hindi niya dinala ang mga mamahaling damit o alahas na binili para sa kanya. Ang tanging laman ng kanyang maliit na bag ay ang mga damit niya bago pa siya naging si Heir Imperial, kaunting pera na naipon niya, at ang lahat ng dignidad na natitira sa kanya. Bago umalis, bumalik siya sa dining area. Tinitigan niya ang engranding mesa. Ang lugar kung saan dapat sila nagsasalo, pero laging siya lang ang mag-isang naghihintay. Kinuha niya ang wedding ring sa kanyang daliri. Malamig. Walang pakiramdam. Tulad ng kanilang pagsasama. Maingat niya itong inilapag sa mesa, sa tabi ng plato ni Marco. Sumulat siya ng maikling paalam. Walang panunumbat. Walang paliwanag. Huminga siya ng malalim, ang kamay ay humahaplos sa kanyang tiyan. Aalis tayo, anak, bulong niya, ang boses ay basag ngunit puno ng determinasyon. Hahanap tayo ng lugar kung saan ka mamahalin ng buong buo. At ngayon, 3 linggo pagkatapos ng gabing iyon, hawak ni Marco ang singsing na iyon. Ang bigat nito sa kanyang palad ay ang bigat ng isang tanong na hindi niya masagot. Pero mabilis na naglaho ang pagkalito. Napalitan nito ng pamilyar na damdamin, ang aroganting galit ng isang imperial na pakiramdam ay tinalikuran. Paano niya nagawa ito? Siya. Ang babaeng dapat magpasalamat sa bawat araw dahil sa buhay na ibinigay niya rito. Isang mapaklang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Hinagis niya ang nakatiklop na sulat pabalik sa mesa. Mabuti, sigaw niya sa nakabibinging katahimikan ng mansyon, ang boses ay nag-echo na tila nanunuya. Sa wakas, malaya na ako. Ngunit habang sinasabi niya iyon, isang pakiramdam ng kawalan, isang kakaibang kirot na hindi niya maintindihan, ang nagsimulang gumapang sa kanyang dibdib. Isang kirot na sa mga darating na taon ay lalago at magiging isang malalim na pagsisisi na babago sa kanya magpakailanman. Lumipas ang 3 taon. Nakuha ni Marco Imperial ang kalayaang sigaw niya sa isang gabing walang laman. Naging mas malaki ang Imperial Corp. Mas dumami ang kanyang pera. Mas naging makapangyarihan siya. Pero sa bawat gabi, sa parehong mansyon na iyon, ang katahimikan na dati isimbolo ng kalayaan ay naging tunog ng kasalanan. Ang bawat sulok ng bahay ay may anino ni Ara, sa hapagkainan, sa hardin, sa tabi ng kanyang kama. Ang anino ng isang babaeng tahimik na umalis ay mas maingay pa kaysa sa kahit anong sigaw. Ang pagsisisi ay isang laso na dahan-dahang gumapang sa kanyang sistema. Gabi-gabi, hawak niya ang isang baso ng mamahaling alak, nakatingin sa mga ilaw ng syudad mula sa kanyang bintana, at iniisip ang iisang tanong, nasaan ka, Ara? Ang dating aroganting galit ay napalitan ng isang malalim na pangulila, isang butas sa kanyang pagkatao na hindi kayang punan ng kahit anong tagumpay. Isang araw, hindi na nakatiis ang kanyang ama. Pumasok si Don Ricardo Imperial sa opisina ni Marco, hindi bilang isang ama, kundi bilang isang hari na pagod na sa kahinaan ng kanyang prinsipe. Tingnan mo ang sarili mo, Marco, sabi ni Don Ricardo, ang boses ay matigas at walang emosyon. Ibinagsak nito ang isang folder sa ibabaw ng makintab na mesa ni Marco. Mukha kang pagod. Mukha kang talunan. Ang tagumpay ng kumpanya ay hindi maikukubli ang kabiguan mo bilang tao. Dad, wala akong panahon para dito, sagot ni Marco, pilit itinatago ang kirot na dulot ng mga salita ng ama. Wala kang panahon? O wala kang lakas ng loob na harapin ang mga pagkakamali mo? Bago pa makasagot si Marco, itinuro ng Don ang folder. Pupunta ka sa San Isidro, Batangas. May proyekto tayong pinondohan doon, isang maliit na eskwelahan. Ikaw ang personal na mamamahala. Ano? Isang maliit na eskwelahan? Dad, I'm the CEO. Marami akong trabaho dito. At iniutos ko sa'yo bilang chairman ng board, matigas na sabi ni Don Ricardo. Tinitigan niya si Marco ng diretso sa mata. Umalis ka sa syudad na ito.
Lumayo ka sa mga multo mo. Baka sa probinsya, makita mo ang nawawala sa'yo. Walang nagawa si Marco. Ang utos ng kanyang ama ay batas. Kinabukasan, dala ang pagkayamot, minaneho niya ang kanyang mamahaling sasakyan palabas ng Maynila. Ang bawat kilometro palayo sa syudad ay parang isang paglalakbay pabalik sa isang buhay na hindi niya gusto. Alikabok. Init. Mga puno. Isang simpleng buhay na kinasusuklaman niya. Nakarating siya sa San Isidro ng tirik na tirik ang araw. Ang lugar ay payapa, masyadong payapa para sa isang taong sanay sa gulo ng syudad. Isang maliit, temporaryong opisina ang itinayo sa tabi ng construction site. Pagbaba niya ng kotse, isang matandang lalaki ang sumalubong sa kanya. Magandang araw po, sir. Kayo po ba si Miss Imperial? Ako nga, sagot ni Marco, pinupunasan ang pawis sa noo. Nako, mabuti po at dumating na kayo. Kanina pa po kayo hinihintay ni Teacher Ara sa loob. Teacher Ara? Kumunot ang noo ni Marco. Sino naman iyon? Wala siyang pakialam. Ang gusto lang niya ay matapos ang proyektong ito at makabalik sa Maynila. Binuksan niya ang pinto ng opisina. At huminto ang kanyang mundo. Nakatayo sa tabi ng isang mesa, nakatalikod sa kanya, ay isang babae. Simple lang ang suot nito, isang bulaklaking duster at tsinelas. Ang buhok niya ay nakapusod lang ng simple. May kausap itong isang trabahador at ang boses nito. Ang boses na iyon. Ang boses na bumubulong sa kanyang mga panaginip sa loob ng 3 taon. Dahan-dahan itong lumingon at ang mga mata nila ay nagtama. Ang oras ay tila bumagal. Ang tibok ng puso ni Marco ay umakyat sa kanyang lalamunan. Ang babaeng hinanap niya sa bawat sulok ng mundo, ang babaeng pinagsisihan niyang pinakawalan, ay nakatayo sa harap niya. Mas payat, mas simple, ngunit may isang kapayapaan sa kanyang mukha na hindi niya kailanman nakita noon. Ara, bulong niya, ang pangalan ay parang isang panalangin. Nanlaki ang mga mata ni Alena. Ang papel na hawak niya ay nalaglag. Ang kulay sa kanyang mukha ay biglang nawala. Marco. Hindi sila makapagsalita. Ang hangin sa pagitan nila ay puno ng mga salitang hindi masabi ng 3 taon ng sakit, pangungulila at pagsisisi. At sa gitna ng kanilang katahimikan, isang maliit na boses ang bumasag dito. Mama! Isang batang lalaki, mga 3 taong gulang, ang tumakbo papasok ng pinto at yumakap sa mga binti ni Ara. Napako ang tingin ni Marco sa bata. Isang bata na may itim na buhok, matangos na ilong at ang mga mata. Ang mga mata na iyon. Ang hugis ng panga. Ang kanyang mga mata. Para siyang nakatingin sa isang salamin ng nakaraan, isang maliit na bersyon ng kanyang sarili. Nagsimulang umikot ang kanyang paningin. Ang proyekto. Ang pagpilit ng kanyang ama. Ang San Isidro. Si Ara. Ang bata. Ang mga piraso ng puzzle ay nagdikit-dikit sa kanyang isipan, bumubuo ng isang larawan na parehong imposible at hindi maikakaila. Ang bata ay tumingala kay Ara, pagkatapos ay tumingin kay Marco nang may pagtataka. Nanginig ang mga tuhod ni Marco. Dahan-dahan siyang lumuhod, hindi na inalintana ang alikabok sa kanyang mamahaling pantalon. Ang kanyang mga mata ay hindi maalis sa bata. Ang SEC ng Imperial Corp ay nawala. Ang natira ay isang lalaking nakaharap sa pinakamalaking katotohanan ng kanyang buhay. Anong pangalan mo? Tanong niya, ang boses ay nanginginig at basag. Si Ara, na tila natauhan mula sa pagkabigla, ay mabilis na hinila ang bata sa kanyang likuran. Ang mga braso ay mahigpit na nakayakap dito na para bang pinoprotektahan ito mula sa isang panganib. Ang kanyang mukha ay maputla, ang mga mata ay puno ng takot. Ang protektibong kilos ni Ara ay parang isang sampal sa mukha ni Marco. Ang takot sa mga mata nito ay mas masakit pa kaysa sa kahit anong masasakit na salita. Ara, sabi niya ulit, dahan-dahang tumatayo. Anak-anak ko ba siya? Ang tanong ay nakabitin sa hangin, mabigat at puno ng 3 taon ng katahimikan. Tumingin si Ara sa kanya, ang lambot sa kanyang mukha ay napalitan ng isang pader na bakal. Hindi mo siya anak, sagot niya, ang boses ay malamig at matigas. Ang pangalan niya ay Miguel Reyes. Dala niya ang apelyido ko. Reyes, halos pabulong na sabi ni Marco. Ang bawat salita ni Ara ay parang punyal. Hindi lang siya itinago sa kanya,
binura pa ang pagkatao niya sa buhay ng sarili niyang anak. Kailangan na naming umalis, sabi ni Ara, hinawakan ang kamay ng bata. Marami pa akong gagawin. Sinubukan niyang lampasan si Marco, ngunit humarang ito sa daan. Hindi mag-uusap tayo, git niya, ang desperasyon ay gumagapang sa kanyang boses. Wala na tayong dapat pag-usapan, Marco, sagot ni Ara, hindi tumitingin sa kanya. Nakatuon ang kanyang atensyon sa anak na nagtatago sa likod niya. Tapos na tayo. 3 taon na. Anak ko siya, Ara. Alam ko. Bakit mo siya itinago sa akin? Ang boses ni Marco ay tumaas, puno ng pinaghalong galit at sakit. Ano nang karapatan mong ipagkait sa akin ang sarili kong anak? Sa wakas, tiningnan siya ni Ara, at ang mga mata nito ay nag-aapoy sa galit na matagal ng kinimkim. Karapatan? Huwag mong hanapin sa akin ang salitang karapatan, Marco. Nasaan ang karapatan mo noong tinuring mo akong basura? Nasaan ang karapatan mo noong ang kasal natin ay isang kontrata lang para sa'yo? Nasaan ka noong kailangan ka namin? Natigilan si Marco. Ang bawat salita ay tumama, tumpak at masakit. Wala kang pakialam sa kanya noon, kaya wala ka pa ring karapatan sa kanya ngayon, dugtong ni Ara, ang boses ay nanginginig sa pigil na emosyon. Ang proyektong ito ang nagdala sa'yo dito, hindi kami. Kaya tapusin mo ang trabaho mo at umalis ka na. Hayaan mo na kami sa payapa naming buhay. Sa huling pagkakataon, tinalikuran siya ni Ara at naglakad palayo, hawak-hawak ang kamay ng kanilang anak. Walang nagawa si Marco, kundi panoorin silang maglakad palayo, hanggang sa maging maliliit na tuldok na lamang sila sa kanyang paningin. Iniwan siyang mag-isa sa alikabok at init, ang puso ay durog sa 1,000 piraso. Bumalik siya sa temporaryong opisina, ang galit ay kumukulo sa loob niya. Sinipa niya ang isang upuan. Paanong nangyari ito? Bakit siya dinala ng tadhana dito para lang ipakita sa kanya ang lahat ng nawala sa kanya? Tinawagan niya ang kanyang ama. Dad! Alam mo ba to? Sigaw niya sa cellphone. Alam mo bang nandito si Ara? Alam mo bang may anak ako? Isang mahabang katahimikan ang sumagot mula sa kabilang linya. Umuwi ka na, Marco, mahinahong sabi ni Don Ricardo. Hayaan mo na sila. Hindi. Hindi ako aalis, sigaw ni Marco. Anak ko siya. May karapatan ako. Ibinaba niya ang tawag, ang kanyang isip ay gulong-gulo. Umupo siya sa mesa at napasabunot sa sariling buhok. Ang kanyang galit ay dahan-dahang napalitan ng matinding pagkalito at sakit. Para makalimot, kinuha niya ang folder ng proyekto. Kailangan niyang magtrabaho. Kailangan niyang ilibang ang sarili. Binuklat niya ang mga pahina, ang mga blueprints at budget proposals, ngunit ang mga numero at salita ay lumalangway lang sa harap ng kanyang mga mata. Wala siyang maintindihan. Habang inis niyang inililipat ang mga pahina, may isang papel na nalaglag mula sa folder. Isa itong lumang papel, medyo naninilaw na. Nakasulat kamay. Pinulot niya ito. At sa unang tingin pa lang, kinilabutan siya. Kilala niya ang sulat na iyon. Ang pino at malinis na pagkakasulat. Ito ang sulat kamay ni Elena. Panukala para sa isang community primary school sa San Isidro. Binasa niya ang titulo. Sa ilalim nito ay isang detalyadong plano, ang bilang ng mga silid-aralan, ang pangangailangan para sa isang maliit na library, isang playground. Mayroon pa itong mga guhit ng mga batang masayang naglalaro. Isang pangarap na isinulat sa papel. At bigla, bumalik sa kanya ang isang alaala. Isang gabi, sa simula ng kanilang pagsasama. Pumasok si Ara sa kanyang study, may dalang folder at isang nahihiyang ngiti. Marco, pwede ba kitang abalahin sandali? Tanong nito. Hindi siya lumingon mula sa kanyang laptop. Ano iyon? May ideya kasi ako. Isang maliit na proyekto. Isang paaralan para sa mga bata sa probinsya ng lola ko, sa San Isidro. Ipinakita nito sa kanya ang mga papel, ang parehong mga papel na hawak niya ngayon. Puno ng pag-asa ang mga mata nito. Tiningnan lang niya ito ng mabilis, pagkatapos ay ibinalik ang tingin sa screen. Isang malamig na tawa ang kumawala sa kanyang mga labi. Paaralan? Ara, asawa kita, hindi ka isang charity worker. Tumutok ka sa mga dapat mong gawin bilang asawa ko. Huwag kang mangarap ng mga bagay na hindi mo kaya. That's a job.
Nakita niya kung paano naglaho ang kislap sa mga mata nito, kung paano nito dahan-dahang isinara ang folder at tumalikod ng walang imik. At noong gabing iyon, wala siyang naramdamang kahit ano. Isa lang iyong abala na kailangan niyang tanggalin. Bumalik si Marco sa kasalukuyan, ang hangin ay tila naubos sa kanyang mga baga. Ang proyekto. Ang paaralan. Hindi ito proyekto ng Imperial Corp. Ito ay pangarap ni Ara. Ang pangarap na tinapakan at dinuraan niya. Napatingin siya sa labas ng bintana. Ang mga trabahador na nagpapagal sa ilalim ng araw. Ang pundasyon ng gusali na unti-unting nabubuo. Itinayo niya ang pangarap nito nang hindi niya alam. At ang kanyang ama. Alam nito. Alam ni Don Ricardo ang lahat. Ito ang dahilan kung bakit siya ipinadala dito. Hindi ito isang parusa. Isa itong pagsubok. Isang pagkakataon para itama ang pinakamalaking pagkakamali ng kanyang buhay. Napahawak siya sa dibdib. Isang matinding pagsisisi, mas malalim at mas masakit kaysa sa kahit anong naramdaman niya dati, ang bumalot sa kanyang buong pagkatao. Hindi lang isang anak ang ipinagkait niya sa sarili. Isang buong mundo. Isang pangarap. Isang buhay. Kinuha niya ang papel, ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Kailangan niyang makausap si Ara. Kailangan niyang sabihin sa kanya na alam na niya. Na nagsisisi siya. Patakbo siyang lumabas ng opisina, hindi na inalintana ang mga nagtatakang tingin ng mga tao. Hinanap niya si Ara. Sa maliit na palengke. Sa simbahan. At nakita niya ito sa dalampasigan, nakatayo malapit sa tubig, nakatingin sa papalubog na araw. Siya lang mag-isa. Ito na ang pagkakataon niya. Tumakbo siya papalapit. Ara, sigaw niya. Lumingon ito, nagulat. Pero bago pa siya makalapit, bago pa niya masabi ang mga salitang nag-uumapaw sa kanyang dibdib, isang tunog ang pumutol sa kanilang sandali. Ang tunog ng isang mamahaling sasakyan na humaharurot sa buhanginan. Isang makintab na itim na kotse ang huminto ilang metro lang mula sa kanila. Bumukas ang pinto. At mula sa loob, lumabas ang isang babaeng hindi niya inaasahang makita dito. Isang babaeng matagal na ring bahagi ng kanyang nakaraan. Naka-designer sunglasses, suot ang isang mamahaling puting bestida na sumasayaw sa hangin, si Katrina ay lumabas ng kotse na parang isang eksena sa pelikula. Ang kanyang pulang kolorete ay isang matapang na kulay laban sa maputlang buhangin ng San Isidro. Marco, mahal ko, sigaw ni Katrina, ang boses ay puno ng matamis at peking pagkagulat. Naglakad ito papalapit, ang mga takong ng sapatos ay lumulubog sa buhangin, at walang babalang niyakap si Marco ng mahigpit. I can't believe it. Hinanap kita kung saan-saan. Sabi ng sekretarya mo, nasa probinsya ka daw. Hindi ako naniwala, pero heto ka nga. Napatanga si Marco. Hindi siya makagalaw. Ang lahat ng emosyon, ang pagsisisi, ang pag-asa, ang determinasyon, ay biglang nag-freeze sa kanyang sistema dahil sa biglaang pagdating ni Katrina. Ang yakap ay parang isang gapos. Tinanggal niya ang mga braso ni Katrina mula sa kanya. Katrina, anong ginagawa mo dito? Tanong niya, ang boses ay naglalaman ng inis na hindi niya maitago. Ngumiti lang si Katrina, na para bang hindi napansin ang kanyang pagkayamot. Pagkatapos, ang mga mata nito ay napunta kay Ara, na nakatayo pa rin ilang hakbang ang layo, tahimik na nanonood na parang isang estatwa. Isang mapanuring tingin ang ibinigay ni Katrina kay Ara, mula ulo hanggang paa. Mula sa simpleng duster hanggang sa pagod na tsinelas. Pagkatapos, isang maliit at mapang-asar na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Oh, sabi ni Katrina, ang boses ay puno ng kunwaring pag-unawa. So, this must be her. Ang asawa mo sa papel. Ang mga salitang ki-asawa sa papel ay tumama kay Ara na parang isang malakas na sampal. Nakita ni Marco kung paano nagbago ang ekspresyon ni Ara, kung paano muling bumalik ang pader na bakal sa pagitan nila, mas mataas at mas matibay kaysa kanina. Lahat ng sasabihin sana ni Marco, lahat ng paghingi ng tawad, lahat ng paliwanag tungkol sa pangarap na hawak niya ngayon sa kanyang kamay ay biglang naglaho. Nawalan ng saysay. Ang sandali ay ninakaw. Ang pagkakataon ay nawala. Ara, sandali, sinubukan ni Marco na magpaliwanag, ngunit huli na ang lahat. Tumingin si Ara sa kanya, isang huling tingin na puno ng pagkabigo at sakit.
Pagkatapos, tumalikod ito at nagsimulang maglakad palayo, palayo sa kanilang dalawa, palayo sa gulo na muling dinala ni Marco sa payapa niyang mundo. Naiwan si Marco sa dalampasigan, kaharap ang babaeng bahagi ng kanyang magulong nakaraan, habang pinapanood niyang lumayo ang babaeng gusto niyang maging bahagi ng kanyang kinabukasan. Hawak pa rin niya ang papel. Ang pangarap ni Ara. Ngunit ngayon, ang papel na iyon ay parang isang testamento sa isa na namang pagkakataon na sinayang niya. Kinabukasan, naramdaman ni Ara na ang payapang hangin ng San Isidro ay biglang naging mabigat. Ang pagdating ni Katrina ay parang isang madilim na ulap na nagbabadyang magdala ng isang malakas na bagyo. Pinilit niyang baliwalain ito. Pinilit niyang ipagpatuloy ang kanyang pang-araw-araw na gawain. Nagturo siya sa kanyang mga estudyante sa ilalim ng isang malaking puno ng mangga habang hinihintay matapos ang bagong eskwelahan. Ninisian niya ang mga magulang. Nakipagkwentuhan siya sa mga tindera sa palengke. Ngunit sa likod ng bawat ngiti ay isang pamilyar na kirot. Ang eksena sa dalampasigan ay paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan. Ang pagdating ni Katrina, ang yakap nito kay Marco, ang mapang-asar na tingin nito, at ang mga salitang tumatak sa kanyang puso. Asawa mo sa papel. Kahit gaano niya subukang ikaila, nasaktan siya. Nasaktan siya dahil sa isang iglap, bumalik ang lahat ng sakit ng nakaraan, ang pakiramdam na siya ay isang impostor, isang babaeng binayaran para gampanan ang isang papel. Hapon na nang makita niya ulit si Katrina. Nasa isang maliit na karinderya si Ara, umiinom ng malamig na sagot gulaman, ng isang makintab na itim na kotse ang huminto sa tapat. Lumabas si Katrina, suot ang isa na namang damit na halatang nagkakahalaga ng higit pa sa buong laman ng karinderya. Naglakad ito papasok na para bang pag-aari niya ang lugar. Ang mga mata ng lahat ay napunta sa kanya. At pagkatapos sa kanya. Ang tsismis sa maliit na bayan ay mas mabilis pa sa hangin. Hay, bati ni Katrina, umupo sa silyang nasa tapat ni Ara nang walang paalam. Isang matamis na ngiti ang nakapaskil sa kanyang mga labi, ngunit hindi ito umabot sa kanyang mga mata. Pwedeng makiupo. I just want to talk. Girl to girl. Ayaw ni Ara, ngunit alam niyang mas malaking eksena ang magaganap kung tatanggi siya. Kaya tumango na lang siya. Gusto ko lang mag-sorry sa nangyari kahapon, panimula ni Katrina, ang boses ay puno ng peking pagsisisi. Hindi ko sinasadyang maging bastos. Nagulat lang talaga ako. Hindi ko alam na nandito ka pala. Hindi sumagot si Ara. Hinayaan niya lang itong magsalita. Alam mo, Ara, sabi ni Katrina, yumuko na para bang may ibinubulong na sikreto. Mahal na mahal ko si Marco. At alam kong mahal na mahal din niya ako. Ang nangyari sa amin noon komplikado. May mga taong humadlang. May mga taong ayaw kaming maging masaya. Ang bawat salita ay maingat na pinili, dinisenyo para magtanim ng duda. Napilitan lang kaming maghiwalay. Pero kahit kailan, hindi nawala ang pagmamahal namin sa isa't isa. Kahit noong kinasal kayo. Napahigpit ang hawak ni Ara sa kanyang baso. Ang yelo ay nagsimulang matunaw, tulad ng pagpipigil niya sa sarili. Nang malaman kong nandito siya, patuloy ni Katrina, at ngayon, may mga luhang namumuo sa gilid ng kanyang mga mata. Isang perpektong pag-arte. Alam kong kailangan ko siyang puntahan. Para sabihin sa kanya na handa na akong lumaban para sa amin. At alam mo ba? Ganoon din siya. Sinabi niya sa akin na itong proyekto lang ang dahilan kung bakit siya nandito. Isang obligasyon sa pamilya. Pagkatapos nito, babalik na siya sa akin. Kasinungalingan. Alam ni Ara sa isang sulok ng kanyang isipan na maaaring kasinungalingan ang mga ito. Pero ang lason ay epektibo. Gumapang ito sa kanyang ugat, pinupukaw ang lahat ng kanyang insecurities, ang lahat ng sakit na idinulot ni Marco sa kanya noon. Totoo naman, hindi ba? Obligasyon lang ang nagdala kay Marco dito. Hindi siya. Hindi ang anak nila. Hindi ko gustong manakit, Ara, sabi ni Katrina, hinawakan ang kanyang kamay sa ibabaw ng mesa. Ang hipo nito ay malamig. Gusto ko lang maging tapat sa'yo. Para hindi ka na umasa. Alam kong mahirap, pero para na rin sa'yo to, para makapag-move on ka na ng tuluyan. Hindi na nakatiis si Ara. Dahan-dahan niyang binawi ang kanyang kamay. Tumayo siya. Salamat sa payo mo, sabi ni Ara,
ang boses ay kalmado sa kabila ng unos sa kanyang dibdib. Pero hindi ko kailangan iyan. Tinalikuran niya si Katrina at naglakad palabas ng karinderya. Ngunit habang naglalakad siya palayo, ang mga salita ni Katrina ay umalinggaw sa kanyang isipan, isang paulit-ulit na laso na sumisira sa anumang maliit na pag-asa na nagsimulang tumubo sa kanyang puso. Mula sa malayo, nakita niya si Marco nakausap ang isang foreman sa construction site. Nakita niya kung paano ito tumingin sa direksyon niya, ang mukha ay puno ng pag-aalala. Ngunit sa likod ni Marco, nakita rin niya ang anino ni Katrina na papalapit dito, ay dalang dalawang bote ng malamig na tubig at isang matagumpay na ngiti. Kahit hindi niya naririnig ang kanilang pinag-uusapan, ang eksena ay sapat na. Si Marco at si Katrina. Ang isisi at ang sosyal na kasintahan nito. Sila ang bagay. Sila ang tama. At siya. Siya lang si Teacher Arati ng San Isidro. Ang babaeng may dalang isang sikreto at isang anak na hindi planado. Ang asawa sa papel. Napayuko si Ara at naglakad ng mas mabilis, palayo sa tanawin. Hindi niya namalayan, ang mga luhang pinipigilan niya kanina pa ay nagsimula ng pumatak, isa-isa. Ang lason ay kumalat na. At nagsisimula na itong manira. Isang linggo ang lumipas na parang isang mabagal na pagpapahirap. Ginawa ni Marco ang lahat para makausap si Ara ng masinsinan, ngunit laging maihadlang. Kung hindi ang mga gawain nito bilang guro, nariyan si Katrina, na parang isang linta na laging nakakabit sa kanya. Marco, samahan mo akong mag-shopping sa bayan. Marco, kumain tayo sa labas, nakakasawa na dito. Marco, pagod na ako. Pwede bang dito ka muna sa tabi ko? Alam ni Marco ang laro ni Katrina. Nakikita niya ang bawat kalkuladong galaw, ang bawat peking ngiti. Ngunit sa bawat pagtatangka niyang itulak ito palayo, gumagawa ito ng eksena, nagiging kaawa-awa sa harap ng mga tagabayan, na lalong nagpapatibay sa tsismis na siya ang masamang tao sa kwento. Ang puso ni Ara, na nasugatan na ng laso ni Katrina, ay lalo pang nagsara. Ang bawat eksenang nakikita niya, si Marco at Katrina na magkasama, ay isang kumpirmasyon sa kanyang mga takot. Ang dating sifi na nanlait sa kanya ay hindi nagbago. Nagkataon lang na natagpuan siya nito. Iyon lang iyon. Ang pagkakataon para magkalat ng huling patak ng lason ay dumating sa anyo ng isang maliit na fiesta sa baryo. Isang selebrasyon para sa darating na anihan. May mga tugtugan, sayawan at kainan. Dumating si Ara kasama si Miggy. Para sa anak niya, para maranasan ito ang saya ng pista. Ngunit ang kanyang mga mata ay hindi maiwasang hanapin si Marco sa gitna ng mga tao. At nakita niya ito, nakatayo sa isang sulok, mukhang hindi mapakali, habang si Katrina ay nakakapit sa braso nito. Mula sa kanyang sulok, nakita ni Marco si Ara. Ang puso niya ay lumundag. Ito na. Ito na ang pagkakataon niya. Kailangan niyang makaalis sa pagkakahawak ni Katrina. Katrina, kukuha lang ako ng maiinom, sabi niya, dahan-dahang tinatanggal ang kamay nito. Ngumiti si Katrina. Okay, mahal ko. Pero heto, tikman mo muna itong special na basi ng lolo ng kapitan. Masarap daw to. Inabot nito sa kanya ang isang baso ng alak. Ayaw sana niyang uminom, ngunit para matigil na ito, kinuha niya ito at nilagok ang kalahati. Mapait ngunit may kakaibang tamis. Hindi niya alam, iyon na ang simula ng bitag. Nagsimula siyang maglakad patungo sa direksyon ni Ara, ngunit naramdaman niya ang isang biglaang pagkahilo. Medyo malakas ang tama ng alak. Napahawak siya sa isang poste. Oh, Marco, okay ka lang? Lumapit si Katrina, ang mukha ay puno ng peking pag-aalala. Sabi ko na sayo, matapang yan. Halika, dalhin kita sa isang lugar na mas mahangin. Bago pa siya makatanggi, inakay na siya ni Katrina palayo sa maraming tao, sa isang madilim na bahagi sa likod ng entablado. Samantala, napanood ni Ara ang lahat. Nakita niya kung paano inabutan ni Katrina ng alak si Marco. Nakita niya kung paano sila umalis na magkasama. Ang puso niya ay parang pinipiga. Sinasabi ko na nga ba, bulong ng isang bahagi ng kanyang isipan. Mama, sis po, sabi ni Miggy. Sige, anak, sagot ni Ara, ang boses ay halos wala ng buhay. Habang dinadala niya si Miggy sa sisi, kinailangan nilang dumaan sa likod ng entablado, ang parehong lugar kung saan dinala ni Katrina si Marco.
At doon, sa ilalim ng malamlam na ilaw ng isang bombilya, nakita niya ang isang eksenang tuluyang dudurog sa kanyang puso. Nakasandal si Marco sa pader, mukhang nahihilo. Si Katrina ay nasa harap niya, ang mga kamay ay nakahawak sa kanyang mga balikat. Marco, aminin mo na, narinig ni Ara na sabi ni Katrina. Mahal mo pa rin ako. Tayo ang para sa isa't isa. Hindi ang probinsyanang iyan. Katrina, tama na. Lasing ka lang, sabi ni Marco, pilit tinutulak ito palayo, ngunit ang kanyang katawan ay tila mabigat. Hindi ako lasing. At alam kong nararamdaman mo rin to. At bago pa makagalaw si Marco, bago pa niya maproseso ang lahat, ginawa na ni Katrina ang kanyang huling galaw. Itinulak nito ang sarili kay Marco at hinalikan siya ng buong sidhi. Sa eksaktong sandaling iyon, dumaan si Ara kasama si Miggy. Natigilan si Ara. Ang mundo niya ay gumuho. Ang hangin ay nawala sa kanyang mga baga. Ang lahat ng pagdududa, lahat ng takot, lahat ng sakit, lahat ay nagkatotoo sa isang iglap. Ang halik na iyon ay isang selyo, isang katibayan ng lahat ng kasinungalingan ni Katrina na ngayon ay mukhang katotohanan. Mabilis na itinulak ni Marco si Katrina palayo nang mapagtanto ang ginawa nito. Ano ba, sigaw niya. At doon niya nakita si Ara, nakatayo sa dilim, ang mukha ay isang blangkong maskara ng sakit. Ang mga mata nila ay nagtama. Nakita ni Ara ang gulat sa mga mata ni Marco, ngunit huli na ang lahat. Para sa kanya, ang nakita niya ay sapat na. Nang walang anumang salita, mabilis niyang tinalikuran ito, hila-hila si Miggy na hindi naiintindihan ang nangyayari. Tumakbo siya, palayo sa tugtugan, palayo sa pista, palayo sa kasinungalingan. Ah! Sandali, sigaw ni Marco, na tauhan mula sa pagkabigla. Tinulak niya si Katrina ng malakas at tumakbo para sundan si Ara. Hinabol niya ito hanggang sa dalampasigan, kung saan sa wakas ay huminto ito, humihingal, nakatalikod sa kanya, nakatingin sa madilim na karagatan. Ara, magpapaliwanag ako, sabi niya, ang boses ay desperado. Hindi totoo ang nakita mo. It was a trap. Dahan-dahang humarap si Ara sa kanya. Walang luha sa kanyang mga mata. Ang naroon lang ay isang nakapangingilabot na katahimikan. Isang pagod na kaluluwa. Pagod na ako, Marco, sabi niya, ang boses ay mahina ngunit matatag. Pagod na akong masaktan. Pagod na akong umasa. Pagod na akong maging tanga. Hindi, Ara, pakinggan mo ako. Para saan pa, putol niya. Para paniwalain mo ulit ako. Tapos ano? Sasaktan mo ulit ako. Nakita ko, Marco. Nakita ko ang lahat. Bumalik ka na sa kanya. Bumalik ka na sa buhay mo. Tapusin mo na lang ang eskwelahan na yan at pagkatapos, umalis ka na. Huminga siya ng malalim at ang huli niyang mga salita ay parang isang hatol na kamatayan. Umalis ka na sa San Isidro. At umalis ka na sa buhay namin ni Miggy magpakailanman. Tinalikuran siya nito at naglakad palayo, bawat hakbang ay nag-iiwan ng isang malalim na bakas sa buhanginan at sa durog niyang puso. Naiwan si Marco na nakatayo sa dalampasigan, nakikinig sa alon na humahampas sa dalampasigan. Ang tunog na iyon ay parang isang panunuya. Sa isang iglap, nawala ang lahat. Ang pangalawang pagkakataon na inaasam niya ay ninakaw. Ang pamilyang pinapangarap niya ay gumuho bago pa man niya ito masimulang buuin. Nawala na si Ara. At sa pagkakataong ito, naramdaman niyang ito na talaga ang katapusan. Kinabukasan, gumising si Ara na may bigat sa dibdib. Inaasahan niyang paggising niya, wala na si Marco. Inaasahan niyang ang mamahaling kotse nito ay hindi na nakaparada sa tapat ng construction site. Inaasahan niyang babalik na sa normal ang lahat. May parte sa kanya na gusto iyon, ang pagbabalik sa normal, ang pagbabalik sa kapayapaan. Ngunit may isang maliit, traidor na parte na nakaramdam ng isang malalim na lungkot sa isiping iyon. Paghatid niya kay Miggy sa kanyang pansamantalang klase, napadaan siya sa construction site. At natigilan siya sa kanyang nakita. Ang kotse ni Marco ay naroon pa. At si Marco naroon din. Ngunit hindi ito ang Marco na kilala niya. Wala ang mamahaling polo shirt at leather shoes. Wala ang postura ng isang aroganteng si. Sa halip, nakasuot ito ng isang simpleng puting t-shirt na may bahid na ng alikabok, kupas na maong, at mabigat na construction boots. Ang buhok niya ay magulo at basa sa pawis.
Kasama siya ng mga karpintero at trabahador, nagbubuhat ng mga hollow blocks. Napatanga si Ara. Ang mga taong nakapaligid ay nagbubulungan. Hala, si Sir Marco, nagbubuhat. Nababaliw na yata. Bakit yan nagpapakahirap? Baka naman palabas lang yan. Iyon din ang unang pumasok sa isip ni Ara. Isang palabas. Isang paraan para makuha ang simpatsya niya. Pilit niyang pinatigas ang kanyang puso. Tinalikuran niya ang tanawin at nagpatuloy sa kanyang araw. Ngunit sa buong maghapon, ang imahe ni Marco ay hindi maalis sa kanyang isipan. Sa tanghalian, habang kumakain siya kasama ang ibang mga guro, nakikita niya mula sa malayo si Marco na nakikisalo sa mga trabahador, kumakain ng kaning baboy sa isang dahon ng saging, umiinom ng tubig mula sa isang lumang pitsel. Walang reklamo. Walang arte. Pagdating ng hapon, habang pauwi na sila ni Miggy, muli silang napadaan sa site. Nakita niya kung paano nadulas ang kamay ni Marco habang nag-aabot ng isang sako ng semento. Nagasgasan ito ng malalim sa isang nakausling pako. Isang matinding pagnanais na tulungan ito ang biglang sumibol sa dibdib ni Ara. Gusto niyang tumakbo papalapit, gamutin ang sugat, at sabihing tumigil na ito. Ngunit pinigilan niya ang kanyang sarili. Mama, ano pong ginagawa ni Sir Marco? Tanong ni Miggy, ang boses ay puno ng inosenteng pagtataka. Hindi alam ni Ara ang isasagot. Nagtatrabaho siya, anak. Nakita niya kung paano kumuha si Marco ng isang maruming basahan, itinali ito sa kanyang braso para pigilan ang pagdurugo, at nagpatuloy sa pagbubuhat na para bang walang nangyari. Ang determinasyon sa mukha nito ay isang bagay na hindi pa niya nakikita dati. Hindi ito ang determinasyong kumita ng pera, kundi isang bagay na mas malalim. Sa mga sumunod na araw, nagpatuloy ang kakaibang penitensya ni Marco. Araw-araw, siya ang unang dumarating sa site at ang huling umaalis. Natutunan niyang maghalo ng semento. Natutunan niyang mag-ayos ng bakal. Ang kanyang balat, na dati maputi at makinis, ay naging kulay kape sa ilalim ng araw. Ang kanyang mga kamay, na sanailang humawak ng ballpen at papeles, ay nagkaroon ng kalyo at mga sugat. Wala na si Katrina. Umalis ito kinabukasan matapos ang gabi ng pista, sumusumpa na babalik, ngunit hindi na muling nagpakita. Tila nawalan ito ng gana sa larong hindi na nilalaro ni Marco. At sa bawat araw na lumilipas, ang pader na itinayo ni Ara sa paligid ng kanyang puso ay unti-unting nagkakalamat. Ang galit niya ay napapalitan ng pagkalito. Ang pagkalito ay napapalitan ng pag-aalala. At ang pag-aalala ay dahan-dahang nagiging isang di maipaliwanag na paghanga. Wala nang usapan. Wala nang pilitan. Wala nang paliwanag. Tanging gawa lang. Isang tahimik na pagbabayad sala na mas malakas pa kaysa sa kahit anong salita. Isang gabi, malakas ang buhos ng ulan. Isang bagyo ang paparating. Mula sa bintana ng kanyang maliit na bahay, tiningnan ni Ara ang construction site. Madilim at walang tao. Ngunit isang ilaw mula sa temporaryong opisina ang nakabukas pa. Hindi siya mapakali. Paano kung naroon pa si Marco? Isang oras ang lumipas at hindi pa rin tumitila ang ulan. Sa halip, lalo pa itong lumakas, sinasabayan ng malakas na hangin. Bigla, isang malakas na kulog ang yumanig sa buong paligid, kasunod ng isang tunog ng bakal na bumabagsak. Kinabahan si Ara. Sumilip siya ulit sa bintana. Ang ilaw sa opisina ay biglang namatay. Isang matinding takot ang bumalot sa kanya. Hindi na siya nag-isip. Kumuha siya ng isang malaking payong at isang flashlight, at tumakbo palabas sa gitna ng malakas na ulan. Marco, sigaw niya habang papalapit sa site, ang boses niya ay halos hindi marinig dahil sa lakas ng hangin at ulan. Marco, nasaan ka? Gamit ang flashlight, tinanglaw niya ang paligid. At doon, sa ilalim ng isang scaffolding na mukhang guguho na anumang oras, nakita niya si Marco. Nakahandusay ito sa putikan, at may isang mahabang piraso ng kahoy na nakadagan sa kanyang binti. Hindi ito gumagalaw. Marco, sigaw ni Ara, ang takot ay napalitan ng purong sindak. Tumakbo siya papalapit, hindi na inalintana ang putik at ang panganib. Lumuhod siya sa tabi nito. Basang-basa ito at nanginginig sa ginaw. May sugat ito sa noo na dumudugo. Marco, gumising ka, sabi niya, tinatapik-tapik ang pisngi nito. Dahan-dahan nitong iminulat ang mga mata.
Nang makita siya nito, isang mahinang ngiti ang sumilay sa mga labi nito. Ara, di. Bulong nito, ang boses ay halos hangin na lang. Ang mga papeles ang plano kailangang mailigtas. Napatingin si Ara sa direksyong itinuturo nito. Sa loob ng opisina na bahagyang gumuho, nakita niya ang isang metal na kahon. Naintindihan niya. Kahit sa bingit ng panganib, ang iniisip pa rin ito ay ang pangarap niya. Ang huling piraso ng pader sa puso ni Ara ay tuluyan ng gumuho. Sa gitna ng rumaragasang bagyo, sa ilalim ng nagbabantang panganib, ang tanging nakikita niya ay isang lalaking handang isakripisyo ang lahat, hindi para sa kumpanya, hindi para sa pera, kundi para sa isang bagay na mas mahalaga. Para sa kanya. Sa tulong ng ilang kapitbahay na nagising dahil sa ingay, nagawa nilang alisin ang pagkakaipit ni Marco at naisugod ito sa pinakamalapit na pagamutan sa bayan. Binali na ni Ara ang sarili niyang patakaran, tinawagan niya ang numero ng ama ni Marco. Hindi niya sinabi ang buong detalye, sinabi lang niyang naaksidente si Marco at kailangan nito ng tulong. 2 araw ang lumipas. Gising na si Marco, nagpapagaling mula sa isang pilay sa binti at ilang mga sugat. Sa loob ng 2 araw na iyon, hindi umalis si Ara sa kanyang tabi, maliban na lang kung kailangan niyang umuwi para kay Miggy. Siya ang nag-alaga dito, nagpuna sa lagnat nito, at nagbantay habang ito ay natutulog. Ang katahimikan sa pagitan nila ay hindi napuno ng galit o tensyon. Napalitan nito ng isang di maipaliwanag na pag-aalala at pag-unawa. Sa 3 araw, isang itim na helicopter ang lumapag sa isang bakanting lot malapit sa ospital, lumilikha ng malakas na hangin at agaw pansin sa buong bayan. Mula dito, bumaba si Don Ricardo Imperial. Hindi siya ang Don na nakilala ni Ara sa mansyon, isang taong malamig at laging nakatingin mula sa itaas. Ang Don Ricardo na pumasok sa maliit at simpleng silid ng ospital ay mukhang isang ordinaryong ama, ang mukha ay puno ng pag-aalala. Marco, sabi nito, ang boses ay naglalaman ng bigat. Dad, sagot ni Marco, sinusubukang bumangon. Huwag ka nang gumalaw, sabi ng Don, lumapit sa kama. Ang mga mata nito ay napunta kay Ara, na tahimik na nakatayo sa isang sulok. Isang tingin ng pasasalamat at pagsisisi ang nakita ni Ara sa mga mata ng matanda. Iha, sabi ni Don Ricardo kay Ara. Salamat sa pag-aalaga mo sa anak ko. At patawarin mo ako. Hindi naintindihan ni Ara kung para saan ang paghingi ng tawad. Tumingin si Don Ricardo kay Marco. Panahon na siguro para malaman ninyo ang lahat. Ang buong katotohanan. Umupo ang Don sa isang silya sa tabi ng kama. Huminga siya ng malalim, tila naghahanda para sa isang mabigat na kumpisal. Marco, noong una mong sinabi sa akin na gusto mong pakasalan si Katrina, tinutulan ko iyon. Hindi dahil sa hindi ko siya gusto para sa'yo. Kundi dahil alam kong hindi kanya mahal. Kumunot ang noo ni Marco. Dad, anong ibig mong sabihin? Nag-imbestiga ako, anak. Si Katrina ay galing sa isang pamilyang baon sa utang. Ang paglapit niya sa iyo ay hindi dahil sa pag-ibig. Isa iyong plano. Isang business transaction para sa kanya. Gagamitin kanya para isalba ang pamilya niya. Isang malamig na kirot ang naramdaman ni Marco. Hindi totoo yan. Totoo, mariing sabi ng Don. At para patunayan iyon, ginawa ko ang isang bagay na hindi ko ipinagmamalaki. Tumingin siya kay Ara, pagkatapos ay ibinalik ang tingin kay Marco. Pinuntahan ko siya. Inalok ko siya ng pera. Isang tseke na may sapat na halaga para bayaran ang lahat ng utang ng pamilya niya at para mabuhay sila ng komportable. Ang tanging kondisyon ay lalayuan kanya. Ang hangin sa silid ay naging mas mabigat. Si Marco ay nakatitig lang sa kanyang ama, hindi makapaniwala. Walang pag-aalinlangan, Marco. Kinuha niya ang tseke. Pumirma siya sa isang kasunduan na hindi ka na niya guguluhin. Kaya siya nawala. Hindi dahil sa pinilit ko siya, kundi dahil iyon ang pinili niya. Pinili niya ang pera kaysa sayo. Gumuho ang mundo ni Marco sa pangalawang pagkakataon. Ang babaeng minahal niya, ang babaeng dahilan kung bakit niya sinira ang buhay ni Ara, ay isang kasinungalingan pala. Ang pundasyon ng kanyang galit at paghihimagsik ay gawa-gawa lang pala. Kaya nang dumating si Ara, patuloy ng Don, ang boses ay puno na ng pagsisisi, nakita ko sa kanya ang isang mabuting babae. Isang babaeng may busilak na puso.
Akala ko, sa paglipas ng panahon, matututunan mo siyang mahalin. Akala ko, maibibigay niya sa'yo ang isang tunay na pamilya. Pero nagkamali ako. Masyado kang nabulag ng isang kasinungalingan. Naiyak na si Don Ricardo. At ang paaralan nang umalis si Ara, isa sa mga naiwan niyang gamit ay ang folder na iyon. Ang pangarap niya. Binasa ko iyon at doon ko naintindihan kung gaano kadakila ang puso ng asawa mo. Kaya ipinagawa ko ang paaralan. At ipinadala kita dito, umaasang-umaasang sa pagtupad mo sa pangarap niya, matatagpuan mo rin ang sarili mo. At matatagpuan mo siya. Katahimikan. Walang makapagsalita. Si Ara ay napahawak sa kanyang bibig, ang mga luha ay dumadaloy sa kanyang mga mata. Lahat ng akala niya, lahat ng sakit, ay nagkaroon ng ibang kahulugan. Si Marco naman ay nakatingin lang sa kawalan, pinoproseso ang lahat. Ang sakit ng katotohanan ay mas matindi pa kaysa sa pilay ng kanyang binti. Sa gitna ng katahimikan na iyon, isang malakas na tunog ang bumasag dito. Pabalyang bumukas ang pinto ng silid. Nakatayo doon si Katrina, ang mukha ay namumula sa galit. Halatang narinig niya ang lahat mula sa labas. Kasinungalingan, sigaw niya, itinuturo si Don Ricardo. Huwag kayong maniwala sa kanya. Pinilit niya ako. Tinakot niya ako. Ngunit wala nang naniwala sa kanya. Ang kanyang pagdating ay isa na lamang desperadong pagtatangka ng isang taong nahuli na. Tumingin siya kay Ara, ang mga mata ay nag-aapoy sa puot. At ikaw, sigaw niya. Ano na karapatan mong maging masaya? Kahit totoo pa ang lahat ng yan. Hindi ka pa rin niya mahal noon. Isa ka lang pagkakamali. Isang kasunduan. Arrangement lang ang lahat. Ang mga salita ay puno ng lason, ng kanyang huling sandata. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito tumalab. Ang mga salita ni Katrina ay humampas kay Ara na parang malamig na hangin, hindi kanya mahal noon. Isa ka lang pagkakamali. Arrangement lang ang lahat. Sa isang saglit, bumalik ang lahat ng sakit. Bumalik siya sa mansyon, sa mga gabing mag-isa siyang naghihintay, sa pakiramdam na isa lang siyang palamuti na binayaran. Ang mga luhang akala niya ay naubos na ay muling nagbanta. Ngunit bago pa man tuluyang makapanaig ang nakaraan, may isang bagay na nangyari. Isang bagay na nagpabago sa lahat. Tama na, isang boses ang pumutol sa laso ni Katrina. Ang boses ni Marco. Pilit siyang umupo sa kama, hindi inalintana ang sakit mula sa kanyang binti. Bawat galaw ay isang paghihirap, ngunit ang determinasyon sa kanyang mga mata ay mas malakas kaysa sa anumang pisikal na sakit. Ang mga mata niya ay hindi nakatingin kay Katrina. Nakatuon ang mga ito kay Ara, puno ng isang emosyon na hindi pa niya nakikita dati, isang halo ng matinding pagsisisi at determinadong proteksyon. Huwag mo siyang saktan, sabi ni Marco, ang boses ay mahina ngunit may bigat na parang bakal. Humarap siya kay Katrina, at sa unang pagkakataon, nakita ni Ara ang ihi ng Imperial Corp. Natuluyang naglaho at ang natira ay isang lalaki na handang harapin ang kanyang mga demonyo. Maaaring tama ka sa isang bagay, Katrina, panimula ni Marco. Hindi ko siya mahal noon. Ang pag-amin na iyon ay tila isang suntok sa sikmura ni Ara, ngunit hindi siya pinutol ni Marco. Hindi ko siya mahal noon dahil bulag ako. Dahil tanga ako. Dahil mas pinili kong maniwala sa isang kasinungalingan kaysa sa katotohanang nasa harap ko na. Tumingin siya kay Ara, at ang kanyang mga mata ay nagsusumamo. Ang pagdating niya sa buhay ko, hindi iyon ang pagkakamali. Huminga siya ng malalim, at ang mga sumunod niyang salita ay direktang nakatutok kay Katrina, bawat isa ay isang pako na nagbaon sa kasinungalingan nito. Mali ka. Ang pagkakamali ay noong hindi ko siya nakita. Noong binaliwala ko siya. Noong sinayang ko ang bawat araw na kasama ko siya. Siya ang pinakamagandang bagay na nangyari sa buhay ko na hindi ko pinahalagahan. Natigilan si Katrina. Ang galit sa kanyang mukha ay napalitan ng hindi makapaniwalang pagkabigla. At ikaw, patuloy ni Marco, ang boses ay malamig at pinal. Tapos na tayo. Noon pa. Bago pa dumating si Ara, tapos na tayo. Ang pamilya ko ay nasa silid na ito. Ang pamilya ko ay si Ara at ang anak naming si Miggy. Ang pangalan ni Miggy mula sa bibig ni Marco na sinabi ng may buong pag-aari at pagmamahal, ang tuluyang nagpaguho sa depensa ni Ara.
Nawala na ang lahat ng tapang ni Katrina. Ang kanyang mga balikat ay bumagsak. Tumingin siya kay Don Ricardo na nakatingin sa kanya ng may awa. Tumingin siya kay Marco na nakatingin sa kanya ng may pinal na desisyon. At tumingin siya kay Ara na nakatingin sa kanya ng may hindi galit kundi pag-unawa. At iyon ang masumakit sa kanya. Walang imik, tumalikod si Katrina at naglakad palabas ng silid. Ang kanyang pag-alis ay hindi na matapang. Isa iyong pagkatalo. Isang tahimik na pag-amin na ang laro ay tapos na. Nang magsara ang pinto, isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa silid. Ang bagyo ay tapos na. Si Don Ricardo, na mailuha pa rin sa mga mata, ay dahan-dahang tumayo. Tinapik niya ang balikat ni Marco. Mag-uusap tayo mamaya, bulong niya, at tahimik na lumabas, binibigyan sila ng pagkakataong mag-usap. Naiwan silang dalawa. Si Marco, nakaupo sa kama, mukhang pagod at sugatan, ngunit ang kanyang mga mata ay mas totoo at mas bukas kaysa dati. At si Ara, nakatayo malapit sa bintana, sinusubukang iproseso ang lahat ng nangyari. Dahan-dahang itinaas ni Marco ang kanyang kamay, na para bang aabutin siya, ngunit ibinaba rin ito kaagad, na para bang alam niyang wala pa siyang karapatan. Ara, sabi niya, ang boses ay basag at puno ng lahat ng emosyon na hindi niya naipakita sa loob ng maraming taon. Tumingin siya dito. Patawarin mo ako, bulong niya. 2 salita lang. Ngunit sa 2 salitang iyon, narinig ni Ara ang lahat. Ang pagsisisi sa bawat masasakit na salita. Ang panghihinayang sa bawat gabing iniwan siyang mag-isa. Ang sakit sa hindi pagkilala sa sarili niyang anak. Ang pag-amin sa lahat ng kanyang pagkakamali. Hindi siya sumagot. Nakatayo lang siya doon, habang ang yelo na bumalot sa kanyang puso sa loob ng 3 taon ay dahan-dahan, unti-unting natutunaw sa ilalim ng init ng isang pagsisising totoo at isang katotohanang sa wakas ay malaya na. Nakaharap sa kanya ang lalaking sumira sa kanya. Ngunit hindi na ito ang parehong lalaki. At siya hindi na rin siya ang parehong babae. Ang tanong na lang ay kung ang 2 bagong taong ito ay mailugar pa para sa isang bagong simula. Ang salitang ipatawad ay hindi isang magic wand. Hindi nito kayang burahin ang mga peklat ng nakaraan sa isang iglap. Alam ito ni Ara. At sa pagkabigla niya, tila alam din ito ni Marco. Pagkalabas ni Marco sa ospital, hindi niya pinilit si Ara na magdesisyon. Hindi niya ito kinulit ng mga tanong tungkol sa sila. Sa halip, ginawa niya ang isang bagay na mas mahalaga, naging present siya. Nanatili siya sa San Isidro, pero hindi sa isang hotel. Nangupahan siya ng isang maliit na kubo malapit sa dalampasigan, isang simpleng bahay na malayo sa karangyaan na kanyang kinalakihan. Ang unang hakbang niya ay hindi para kay Ara, kundi para kay Miggy. Isang hapon, habang naglalaro si Miggy sa labas ng bahay nila Ara, dahan-dahang lumapit si Marco. Hindi siya lumapit bilang isang biglaang ama, kundi bilang isang kaibigan. May dala siyang isang maliit na saranggola. "Hi, Miggy," bati niya, umupo sa damuhan para maging kapantay ng bata. "Gusto mo bang magpalipad ng saranggola?" Nag-alinlangan si Miggy. Tumingin ito sa kanyang ina na nanonood mula sa bintana. Dahan-dahang tumango si Ara, binibigyan ng permiso ang anak. Ang maliit na tango na iyon ay isang malaking hakbang para sa kanilang tatlo. Sa dalampasigan, tinuruan ni Marco si Miggy kung paano magpalipad ng saranggola. Naging magulo ito sa simula. Si Marco, ang isihi na kayang magpatakbo ng 1 bilyong pisong kumpanya, ay hindi marunong magpalipad ng saranggola. Paulit-ulit itong bumabagsak. Pinagtawanan siya ni Miggy. At sa unang pagkakataon, narinig ni Ara ang tawa ni Marco, isang tunay, magaan, at masayang tawa, hindi ang mapanuyang tawa na dati niyang naririnig. Sa mga sumunod na araw, ang dalampasigan ay naging kanilang lugar. Tinuruan ni Marco si Miggy kung paano magtayo ng mga kastilyong buhangin na laging sinisira ng mga alon pero lagi nilang itinatayo ulit. Ikinuwento niya dito ang tungkol sa mga bituin at mga planeta, mga bagay na nabasa lang niya sa mga libro pero ikinukwento niya na para bang isang eksperto. Si Ara ay nanonood lang mula sa malayo. Ang bawat eksena ay isang maliit na pait na tumatama sa puso niya. Nakikita niya ang pamilyang pinangarap niya. Nakikita niya ang amang dapat sana ay mayroon si Miggy mula pa sa simula. Isang gabi, habang mahimbing nang natutulog si Miggy, lumabas si Ara para magpahangin.
Nakita niya si Marco na nakaupo sa buhanginan sa tapat ng kanilang bahay, tahimik na nagbabantay na para bang isang aninong tagaprotekta. Nilakasan niya ang kanyang loob at nilapitan ito. Hindi ka pa umuuwi, tanong niya. Nagulat si Marco. Gusto ko lang siguraduhin na okay kayo. Umupo si Ara sa tabi niya, may ilang pulgadang pagitan. Matagal silang natahimik, tanging ang tunog lang ng alon ang maririnig. Bakit mo ginagawa to, Marco? Tanong ni Ara, ang boses ay mahina. Tumingin si Marco sa karagatan. Dahil sa loob ng 3 taon, ang hinabol ko ay pera at kapangyarihan. Akala ko, iyon ang magpapasaya sa akin. Pero sa bawat tagumpay, lalo lang akong nalulungkot. Ngayong nandito ako sa pagtuturo kay Miggy kung paano maghagis ng bato sa tubig, mas masaya pa ako, kaysa noong isinara ko ang pinakamalaking deal ng kumpanya. Tumingin siya kay Ara, ang mga mata ay seryoso. Hindi ko hinihiling na patawarin mo ako agad, Ara. Alam kong napakalaki ng kasalanan ko. Ang hinihiling ko lang hayaan mo akong bumawi. Hayaan mong ipakita ko sa inyo, lalo na kay Miggy, na karapat-dapat ako na maging ama niya. Sa mga salitang iyon, naramdaman ni Ara ang huling piraso ng yelo sa kanyang puso na tuluyan ng natunaw. Ang pagpapatawad ay hindi isang desisyon na ginagawa sa isang iglap. Isa itong proseso. At ang proseso nila ay nagsisimula na. Ilang linggo pa ang lumipas. Ang paaralan ay natapos na. Isang magandang gusali na may makukulay na pader at isang malawak na palaruan, eksakto tulad ng nasa plano ni Ara. Ang araw ng inaugurasyon ay isang malaking selebrasyon sa buong bayan. Naroon si Don Ricardo, nakangiti ng totoo sa unang pagkakataon. Naroon ang mga opisyal ng bayan, ang mga magulang, at ang masayang-masayang mga bata. Bilang guro, si Ara ang nagbigay ng pambungad na pananalita. Ngunit sa gitna ng kanyang speech, isang maliit na bata ang umakyat sa entablado at kinuha ang isa pang mikropono. Si Miggy. Hello po, sabi ni Miggy, ang boses ay umalinggaw sa buong lugar. Gusto ko lang po magpasalamat. Napatingin ang lahat sa kanya. Hinanap ng mga mata ni Miggy si Marco na nakatayo sa likuran kasama ng ibang mga bisita. Salamat po sa napakagandang school. At salamat po, Papa. Katahimikan. Pagkatapos, isang malakas na palakpakan ang umalinggaw. Ang mga tao ay nagpalakpakan, hindi lang para sa bata, kundi para sa isang pamilyang nakikita nilang dahan-dahang nabubuo sa kanilang harapan. Napatingin si Ara kay Marco. Nakita niya ang pagkabigla, ang tuwa, at ang mga luhang tahimik na dumadaloy sa mga mata nito. Ito ang unang beses na tinawag siyang ipapa ng sarili niyang anak. Sa pagkakataong iyon, alam na ni Ara. Tapos na ang paghihintay. Panahon na para umuwi. Pagkatapos ng selebrasyon, habang ang mga tao ay dahan-dahan nang umuuwi at ang araw ay papalubog na, hinanap ni Marco si Ara. Nakita niya ito sa loob ng isa sa mga bagong silid-aralan, tahimik na nakatingin sa labas ng bintana, pinapanood ang mga huling sinag ng araw na nagbibigay kulay sa kalangitan. Ang silid ay amoy bagong pintura at kahoy, ang amoy ng isang pangarap na natupad. Dahan-dahan siyang pumasok. Hindi na siya ang aroganteng zihi na basta na lang pumapasok. Isa na siyang taong natutong kumatok kahit sa isang pintong nakabukas. Ara, sabi niya, ang boses ay mahina. Lumingon si Ara, isang maliit na ngiti ang nasa kanyang mga labi. Ang ngiting iyon, isang simpleng ngiti, ay sapat na para bigyan si Marco ng lakas ng loob na matagal na niyang hinahanap. Lumapit siya. Ang ganda ng paaralan, sabi niya. Mas maganda kaysa sa drawing mo. Salamat, sagot ni Ara. Salamat sa lahat, Marco. Wala iyon. Kulang pa nga yan sa lahat ng pagkukulang ko sa'yo. Natahimik sila sandali, pinakikinggan ang malayong tunog ng tawanan ng mga batang ayaw pang umuwi. Pagkatapos, huminga ng malalim si Marco. Ito na. Ara, panimula niya, ang puso niya ay kumakabog ng malakas. Noong una kitang pinakasalan, binigyan kita ng singsing. Isang singsing na gawa sa pinakamahal na diamante, isang simbolo ng yaman ng mga imperial. Pero wala itong kahulugan. Isa lang itong piraso ng metal na kumakatawan sa isang kontrata. Tumingin siya sa mga mata ni Ara, ang kanyang sariling mga mata ay nagsusumamo. Ngayon, wala akong dalang diamante. Wala akong dalang ginto. Dahan-dahan siyang lumuhod sa harap ni Ara,
sa sahig ng silid-aralan na minsan ay pangarap lang nito. Mula sa kanyang bulsa, kinuha niya ang isang bagay. Isang singsing na gawa sa tinirintas na dahon ng damo. Simple. Hindi perpekto. Gawa ng kamay. Ito lang ang kaya kong ibigay sa iyo ngayon, sabi niya, ang boses ay nanginginig sa emosyon. Isang singsing na gawa sa San Isidro. Isang singsing na hindi simbolo ng kayamanan, kundi ng isang pangako. Itinaas niya ang singsing. Hindi ko maipapangako ang isang perpektong buhay, Ara. Dahil hindi ako perpekto. Pero ipinapangako ko na gugugulin ko ang bawat araw ng buhay ko para patunayan sa iyo at kay Miggy na karapat-dapat ako. Ipinapangako ko ang isang buhay na puno ng paggalang na hindi ko naibigay noon. Isang buhay ng pag-unawa na binaliwala ko. At isang buhay ng pagmamahal na ngayon ko lang natutunang ibigay ng totoo. Ang mga luha ay malayang dumaloy sa mga pisngi ni Ara. Ngunit hindi na ito mga luha ng sakit. Ito ay mga luha ng kaligayahan ng paghilom. Alena Reyes, sabi ni Marco, ginagamit ang kanyang buong pangalan, hindi bilang isang pangalan sa kontrata, kundi bilang isang pangalan na iginagalang at minamahal niya. Pakakasalan mo ba ako ulit? Hindi na kailangan ng salita. Dahan-dahang inilahad ni Ara ang kanyang kamay. Nanginginig ang mga kamay ni Marco habang isinusuot niya ang singsing na damo sa daliri ni Ara. Sakto ito. Tumayo si Marco. Hinawakan niya ang mukha ni Ara, at sa ilalim ng papalubog na araw na dumadaan sa bintana ng isang pangarap na natupad, hinalikan niya ito. Hindi ito ang halik ng isang kasunduan. Hindi ito ang halik ng pagnanasa. Ito ang kanilang unang tunay na halik, isang halik na puno ng pagpapatawad, pagtanggap at isang bagong simula. Makalipas ang ilang taon. Sa dalampasigan ng San Isidro, kung saan unang nagtagpo ang kanilang magulong mundo, isang pamilya ang masayang naglalaro. Si Marco, na suot ay isang simpleng shorts at t-shirt, ay karga-karga ang isang maliit na batang babae na kamukhang-kamukha ni Ara. Si Miggy, na mas matangkad na ngayon, ay tumatakbo habang hinahabol ang mga alon. At si Ara, nakatayo sa di kalayuan, ang tiyan ay muling bilugan, pinapanood ang kanyang pamilya. Sa kanyang daliri, sa tabi ng isang simple, ngunit eleganteng wedding band, ay naroon pa rin ang natuyo ng singsing na damo, na ngayon ay naka-frame sa isang maliit na anting-anting sa kanyang kwintas. Hindi na sila bumalik sa mansyon sa Maynila. Ang kanilang tahanan ay nasa San Isidro na. Ang Imperial Corp ay pinamamahalaan na ni Don Ricardo na mas masaya na ngayong bumibisita sa kanyang mga apo tuwing weekend. Lumapit si Marco kay Ara, inakbayan ito. Sabay nilang pinanood ang kanilang mga anak. Masaya ka ba? Tanong ni Marco. Umiti si Ara at sumandal sa kanya. Sobra. Hindi perpekto ang kanilang kwento. Nagsimula ito sa sakit, sa kasinungalingan at sa mga durog na puso. Ngunit sa paglipas ng panahon, sa gitna ng pagpapatawad at sa pagpili na magmahal muli, natagpuan nila ang isang bagay na mas mahalaga kaysa sa kahit anong yaman. Natagpuan nila ang isang tahanan. Sa piling ng isa't isa. At dito nagtatapos ang kwento ni na Marco at Ara. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig sa bawat kabanata ng kanilang paglalakbay. Mula sa simula hanggang sa wakas, naramdaman ko ang inyong presensya, at iyon ang nagbigay sa akin ng inspirasyon na tapusin ang kwentong ito ng may puso. Habang isinusulat ko ang bawat salita, kasama ninyo akong umiyak sa mga sakit na pinagdaanan ni Ara, nainis sa kayabangan ni Marco, at kinilig sa kanilang mga munting sandali ng pag-asa. Ang kanilang kwento ay isang paalala sa ating lahat na ang pag-ibig ay hindi laging perpekto. Ito ay magulo, masakit at puno ng mga pagkakamali. Ngunit ito rin ay isang kwento ng pagpapatawad. Pagpapatawad hindi lang para sa taong nagkasala sa atin, kundi para na rin sa ating mga sarili. Ito ay isang paalala na lahat tayo ay may karapatan sa pangalawang pagkakataon, isang pagkakataong bumangon, itama ang mga mali at mahalin muli ng mas buo at mas matatag. Sana, sa pagtatapos ng kwentong ito, may isang aral o damdamin na manatili sa inyong mga puso. At sana, magsilbi itong inspirasyon na kahit gaano kadilim ang nakaraan, laging may liwanag ng pag-asa na naghihintay, basta't handa tayong buksan muli ang ating mga puso. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento. Ito ang inyong lingkod na laging umaasang makapaghatid ng mga kwentong tatatak sa inyong isipan at damdamin.
Paalam.